nahihirapan ka mag-ipon, panoorin mo to. Una is use your spare time. Ibig sabihin talaga, kung kulang ang ating kinikita, gamitin natin yung extra time natin para tayo ay magkaroon ng other source of income or part-time career. And then pangalawa, magkaroon ng financial literacy. Importante kasi professional ka man or minimum wage earner, lahat tayo kailangan talaga naintindihan natin yung pag-build ng tamang solid financial foundation. And then, kailangan mo magsimula at mag-take ng action. Madalas kasi hanggang goal lang tayo or hanggang simula lang. Yung consistency, importante. Hindi lang dapat isang taon tayo mag-iipon, kukunin na natin na tuubusin ang ipon natin, or pag medyo lumaki na, 50,000, gagastusin agad natin pang travel. So, dapat long-term din. Meron tayong mga long-term goals. And then, pang-apat, huwag magpapadala sa social media. Ito yung FOMO or fear of missing out. So, importante talaga, makipagsabayan man tayo sa social media, talagang mauubos din ang ating pera kung wala tayong naiipon. Ang personal finance kasi talagang tangible and intangible yan. Ibig sabihin, hindi lahat na nakikita mo sa social media ay asset. Pwede yung iba dyan talaga ay utang. And then pang-lima, magkaroon ng additional source of income para makabayad ng utang ng mabilis. Kasi madalas talaga may utang. Pero pag meron tayong multiple sources of income, mas mabilis tayong makakabayad ng utang natin at mabilis tayong makakapagsimula sa pag-iipon at pag-i-invest. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB, Roan Celis Capistrano.